Hi guys! Hi guys! Ayan, so welcome back po sa tutorial natin and ayan, so medyo naging busy tayo guys. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng lecture dito sa YouTube, no? Pero ayun, ongoing kasi yung tutorial ko kaya medyo naging busy and may ibang errands din. Pero gayon pa man, thank you pa rin sa mga nanonood ng mga in-upload nating video dito sa YouTube and sa mga nagsusubscribe na rin. Okay, so MSTC playlist naman po tayo and normally di ako nagtuturo ng MSTC pero sayang naman 'tong mga problems na 'to kung i-gatekeep ko lang. Ito yung mga na-note kong problems before during my November 2025 exam 'no, nung SELE. And ayun, 1 month before the March 2026, sana maka-help ito sa inyo. Although hindi naman gaano nag-uulit ng problem si examiner natin sa MSTC na, at least ma-familiarize pa rin natin kung paano siya gumawa ng tanong, ganyan. Kung paano yung mga errors sa mga problems niya kasi hindi talaga nawawala yung mga errors. And possible din kasi na may maulit. No? Kasi kahit papaano, may naulit pa rin na problems from the past board. Siguro mga isa, dalawa, ganyan. Sige guys, problem number 1 tayo. Medyo mahaba na yung mga kwento natin, yung story time natin. Sige, for problem number 1, sabi dito, determine the tension in cable A and B. Okay? So ito guys, na itong problem na to, noong exam ko, medyo madaming nagreklamo kasi parang erroneous daw siya. Erroneous siya kasi wala naman daw pong cable A. And kasi itong problem natin parang napakalabo ng figure, no? Hindi ito yung exact na figure nung lumabas sa exam ko, pero parang iginaya ko na lang din yung figure na malabo noon dito sa problem or figure na nilagay ko dito sa problem natin. So parang sinabayan ko na lang din kung gaano siya kalabo. Siguro ano siya, printer error, ganun. Or baka sinadya talaga na labuhan yung figure. Okay, so ito medyo naging erroneous siya nung time na yun kasi inakala ng iba na wala namang cable A. Okay, so wala naman talaga dito sa figure natin. Pero kung titingnan kasi natin guys, no, ito pong cable A natin, ayan, ito yung cable B natin, and mayroon tayong label dito ng B. Ngayon, wala kasing binigay na cable A. Pero ang meron sa atin yung label. Ito yung label natin yan, yung cable A. Okay? So, basically, pwede natin i-assume, no? Na kapag ito po yung cable B natin, and ito po yung label niya, and sa A naman, ito po yung label ng cable A, pero wala tayong cable na given, pwede natin i-assume, no? Na yung cable po natin ay horizontal. And ayun, i-assume lang natin, try natin if may mapapalabas tayong sagot sa choices. So, ganun po yung ginawa ko nung nag-exam ako. No, hindi ko siya sinukuan agad nun nung nakita ko na parang malabo, ganyan. Trinay ko pa rin isolve. No? And ayun, it is safe to assume din na horizontal yung cable dito kasi dahil sa label. And wala din kasing binigay na ibang angles. Na wala akong ibang nakitang angles doon with respect to horizontal. So parang pwede rin assume na yung angle with respect to horizontal ng cable A ay 0. Okay? So basically parang yung cable A natin dito will be horizontal. Parang ganito siya. Ayan, so ganun yung ginawa ko noon. And nung ginawa ko to, may napalabas naman ako sa choices. Kaya feeling ko tama naman yung ginawa ko before na horizontal yung magiging orientation ng cable sa E. Sige guys, try natin, no? So cable po ito. Again, kapag sa equilibrium, kapag mayroon tayong cable, ikat lang natin para ma-expose po natin yung tension dyan. Ito pala guys, MSTC problem po ito. Pero, bakit? Mayroong statics. And so normal lang yun guys, no, na mayroong statics, dynamics pagdating sa MSTC. Kasi under kasi ng MSTC dyan pa rin si physics. And si physics kasi under po niya si statics and dynamics. Kaya meron pa rin, possible pa rin magkaroon ng mga statics problem and dynamics problem pagdating sa MSTC. Okay, so balik tayo dito sa figure natin. Again, para ma-expose po natin yung tension sa cable na hinahanap sa problem, i-cut lang po natin yung cables. No? So upon cutting, ma-expose natin dito si tension sa cable A. Ayan, ito po yung tension sa cable A natin. As well as si tension sa may cable B. Okay, so guys, para ma-solve natin si tension sa A tsaka si B, mag-take lang po tayo ng summation of forces vertical and horizontal. Okay, pero i-conceptualize muna natin kung ano kaya pwede or magandang gawin or mas magandang gawin para ma-solve kagad natin yung mga questions. Okay, so ito guys, kapag nag-take tayo ng summation of forces horizontal, meron tayong dalawang unknown. That is si TB tapos si TA. Okay, so pareho po silang mayroong horizontal components. Si TA perfectly horizontal, si TB naman mayroon po yung horizontal component. Pero what if nag-take tayo ng summation of forces vertical? Pero what if? Ay, mali, hindi yun. So what if nag-take tayo ng summation of forces vertical, guys? Kapag nag-take po tayo ng summation of forces vertical, mayroon po itong vertical component that is TBY.
Okay? And then, another downward force dito or vertical force ay yung downward force natin na 500 pounds. Okay, so ito, we have here weight, no? So, since weight yan, pababa po yan. Parang ganyan yung magiging free body diagram natin. And that is 500 pounds. Okay? So, yun. Copy ko lang siguro tong figure natin. And then, try natin i-solve, no? Wait lang, guys. I-paste ko lang siya dito, no? Ayan. So, again, guys, kapag nag-take tayo ng summation of forces horizontal, wala tayong masosolve kagad na value. Pero kapag nag-take tayo ng summation of forces vertical, no, solvable po agad si TB. Kasi siya lang po yung unknown kapag nag-take tayo ng summation of forces vertical. So, yun muna yung gawin natin. Okay, so dito taking summation of forces vertical is equal to 0. Assume na lang natin no, na si upward equal to downward. So, itong TB natin dito na mayroong inclination na 25 degrees with respect to horizontal, magkakaroon po yan ngayon ng vertical and horizontal components. No? We have here TBY and TBX. Okay? So, dito we have upward muna na TBY. So, TBY natin, equivalent lang po yan sa 500 pounds. Okay? And saan ba equal si TBY? Si TBY natin, guys, vertical component, equal lang po yan sa TB sine po ng 25. Okay? So, TB sine ng 25. If your TB sine ng 25. And then, equal lang po yan sa 500. So, hopefully, guys, no, since nagre-review naman na kayo sa board exam, sana nagamay nyo na kung paano yung paggamit ng cosine, sine, ganyan kapag nagtitake po ng summation of forces horizontal or vertical. So dito, since vertical component po yung kinukuha natin, alam natin na kapag horizontal angle yung binigay, or with respect to horizontal, ay gagamit po tayo ng sine function. Pero kapag ito naman yung binigay sa atin, guys, na angle, and goal natin makuha si TBY, magko-cosine naman po tayo. Or ang palatandaan ko dito kung saan nakakabit yung angle, yun yung ginagamitan ng cosine eh. So basically, kapag andito yung angle na given, ilan to siguro? 65 siguro to, no? Para maging 19 total. So, pwede natin gamitin doon is TB cosine ng 65. Okay? Pero since nandito yung angle na binigay, that is 25, ano na lang siya? TB sine ng 25. Okay? So, basically, ilan to? Solve natin. So, therefore, magiging TB natin dito, equivalent lang po yan sa, huwag na nating shift solve to, no? I-direct na lang natin, guys. Divide na lang po natin dyan. And, we have here 500 divided by sine ng 25. Okay, so press equal, that is 1183.1. Or 101 pounds. Okay, so meron na tayong TB. At this time, isolve naman po natin yung ating TA naman. Okay, so for TA naman, guys, para ma-solve natin si TA, mag-take lang tayo ng summation of forces horizontal. Kasi meron na tayong value for TB eh. And ang horizontal component natin, that is this, TB cosine ng 25. Ay equal po yan sa TA. So with that, masasolve na natin kagad si TA. So take lang tayo, guys, ng summation of forces horizontal equal to 0. Assume natin na si to the left is equal to the right. We have here TB, cosine ng 25, or TBX muna tayo, equal po yan sa TB. And ang TBX natin, guys, equal yan sa TB, cosine po ng 25, na equal po yan sa TA na unknown. And dito na mayroon naman na tayong na-solve na value for TB. That is 1183. Ngayon, i-substitute lang po natin yan dito. We have 1183.101 cosine po ng 25 equal po yan sa TA. So with that, masasolve na po natin kagad si TA. Ang TA po natin ngayon, equivalent lang po yan sa solve natin, guys. We have 1183.101 cosine po ng 25. So this give us, ayan, 1072.254. Ayan, so ito na po yung dalawang sagot natin na hinahanap sa problem. Check natin kung nasa choices siya, no? So, ang TB natin is 1183. Ito, guys, 1183. And then, TA naman natin ay 1072. Ito. So, basically, ang sagot natin dito ay letter A. Ayan. So, ito na po yung problem. Ay, bilang natakpan pala. Ayan. So, ayan, letter A tayo. So, ito na po yung problem number 1 natin, guys, no? Again, may pagka-erroneous siya kasi malabo yung figure and kulang ng isang cable. Pero before nyo sabihin yung concern nyo sa proctor, no? Try nyo munang gawan ng paraan, baka mapalabas nyo. And para hindi na rin kayo gaano mag-worry na daming erroneous, ganyan.
try nyo muna ang gawan ng paraan. Yan. Anyway, ano naman guys, pagdating sa MSTC, sure ako nagkakaroon naman ng curving dyan. Or minsan may mga binobonus na problem. Especially kapag erroneous talaga yung problems. Okay, so yun lang naman yung problem 1 natin. Medyo napahaba yung video, no? Pero at least na-solve natin. Ay, na-solve natin. Yun naman pala yung purpose para ma-solve natin yung problem. Okay, excited ko na to and see you guys sa next problem natin. Problem number 2 naman ng MSTC, Sela November 2025. Again, thank you for watching and see you sa problem 2.